Hindi maikakaila na si Manny Pacquiao ay isa sa pinakakilalang boksingero sa buong mundo, isang alamat na inangat ang bandila ng Pilipinas sa international stage. Pero sa likod ng mga titulo, palakpakan at karangalan, may mga isyung hindi kailanman nawala sa paligid ng kanyang pangalan. Habang patuloy ang kanyang tagumpay sa loob ng ring at sa mundo ng politika, may mga babaeng naiugnay sa kanya. Totoo man o pawang espekulasyon na naging bahagi ng mga kwentong umingay sa balita at bulungan ng publiko. Gusto ko pong maging legal lahat na nasa kasulatan para po talaga mabigyan ng pangalan at saka ng karapatan ng isang anak ng isang Manny Pacquiao. Paano ko dumating yung punto wala na ako? Lilingunin pa ba siya ni Manny? Lilingunin pa ba siya ng kung sino? Sino-sino nga ba ang mga babaeng minsang nalapit, minsan naiuugnay at minsan naging sentro ng matitinding kontrobersya sa buhay ni Manny Pacman Pacquiao? Sa video na ito aalamin natin ang mga kwento sa likod ng mga pangalang minsang naging usap-usapan sa media, mga isyung sinasabing nagdulot ng selos, tensyon at matinding pagsubok sa kanyang pagsasama kasama ang kanyang asawa na si Jinky Pacquiao. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa amin. Maraming salamat po. Pinag-usapan noon ang di umano'y chismis na may relasyon si Manny Pacquiao kay Kat Ordonez na noon ay 22 years old at isang culinary student. Lumabas ang isyong ito noong 2011 kung saan sinasabing ang tunay na boyfriend ni Kat ay ang dating assistant ni Manny at hindi ang pambansang kamao na siyang ama ng kanyang anak na lalaki. Gayunpaman, kumalat pa rin ang espekulasyon na ang bata raw ay anak ni Manny Pacquiao. Lalong uminit ang chismis nang lumabas sa social media ang isang litrato kung saan makikitang buhat ni Manny ang anak ni Kat sa mismong binyag nito noong September 17, 2011 sa St. Francis DSSC Church. Kalaunan, lumitaw ang linaw sa isyu ninong lamang si Manny Pacquiao sa bata. Marami ang nagsabing ang ganitong klase ng kwento ay posibleng pinalaki o pinalabas lamang upang siraan ang pambansang kamao at ang kanyang pamilya. Pangalawa, Valerie Concepcion. Si Valerie Concepcion ay isa sa mga babaeng na link noon kay Manny Pacquiao, isang kilalang actress at dating TV host ng Wawawi. Umingay ang isyu matapos makasama ni Valerie si Manny sa pelikulang Anak ng Commander, isang entry sa 2007 Metro Manila Film Festival. Matinding selos umano ang naramdaman ni Jinky Pacquiao matapos mapanood ang torrid kissing scene ng dalawa sa nasabing pelikula. Sa tindi ng emosyon, kumalat ang balitang nag-text umano si Jinky kay Valerie. Sa mensahe, nakasaad ang mga salitang, "This is Jinky Pacquiao. I saw you on TV with my husband in a kissing scene. How sweet." Kasunod pa nito ang matitinding pahayag na tila babala laban sa sino mang sisira sa kanyang pamilya. Laking gulat umano ni Valerie sa naturang mensahe. At hindi na niya ito sinagot dahil hindi siya sigurado kung tunay nga bang galing ito sa asawa ni Manny Pacquiao. Ngunit ayon sa isang malapit na kaibigan ng boksingero, hindi raw nagpadala ng ganong klaseng text message si Jinky Pacquiao kay Valerie Concepcion. Pangatlo ay si Aramina. Isa rin sa mga pangalang nadawit noon sa usap-usapan ay ang sexy actress na si Aramina na di umano'y naiuugnay kay Manny Pacquiao. Nagsimula ang mga espekulasyon matapos magsama sina Ara at Manny sa pelikulang Anak ng Commander. Ikaw, bakit ka narito? Naghahanap ng katotohanan. Ganyan din ako, naghahanap ng katarungan. Sa palagay mo ba malulutas ang problema? Sa pagpatay? Lalo mo lang ginugulong, wala kang patawad. Ang sakit mo namang magsalita. Bastos kang sumagot. Matapos ang kanilang proyekto, kumalat ang chismis na may namamagitan umano sa dalawa. Gayunpaman, mariing itinanggi ni Ara ang aligasyong ito at nilinaw na walang romantikong relasyon sa pagitan nila. Sa kabila ng pagtanggi, inamin ni Ara na may mga pagkakataong nagpaparamdam umano si Manny sa kanya habang ginagawa ang pelikula. Dahil dito, naging isa si Ara sa mga babaeng sinasabing pinagsilusan noon ng asawa ng boksinggero na si Jinky Pacquiao, lalo na't si Manny ang naging leading man ni Ara sa pelikula. Ayon naman kay Jinky, hindi raw si Ara ang ugat ng kanilang madalas na pagtatalo noon. Sa kanyang pahayag, nadamay lamang umano ang pangalan ni Ara dahil sa pelikulang pinagsamahan nila ni Manny. Hindi rin nakaligtas si Ara sa isa pang kontrobersya nang lumabas ang balitang ang kanyang bahay sa Don Antonio Royal
at maging ang isang mamahaling sasakyan ay umano'y regalo raw ni Manny Pacquiao. Dahil dito, nagpahayag ng pagkainis si Ara at mariing itinanggi ang naturang aligasyon. Iginiit na ang lahat ng kanyang ari-arian ay bunga ng sarili niyang pagsusumikap at pagtatrabaho. Ika-4, Krista Ranillo. Noong 2009, muling uminit ang pangalan ng pambansang kamao nang maiugnay siya sa young starlet na si Krista Ranillo. Lumutang ang issue ng umano'y namumuong relasyon matapos magsama sina Krista at Manny Pacquiao bilang magka-co-star sa pelikulang Wapakman na ipinalabas din noong parehong taon. Sino? Sa Hong Kong ko na nakita ko na. Oo, gani. Tinala? Oo. Okay. Nakita naman kaya. No comment. Ayon kay Krista, ramdam niya ang pagkalat ng chismis tungkol sa umano'y romantic connection nila ni Manny habang ginagawa ang pelikula. Gayunpaman, mariin niyang itinanggi ang isa pang usap-usapang siya raw ay nabuntis noong panahong iyon. Obviously, I'm not pregnant. If they have proof, why don't they show it? Let's move on na lang. Ako, I don't hate anyone. Kasabay nito, kapapanalo pa lamang noon ni Manny laban sa Puerto Rican boxer na si Miguel Cotto nang mapansin ng publiko ang isang emosyonal na eksena kung saan nakita si Jinky na umiiyak sa isang Thanksgiving Mass matapos ang laban. Dagdag pa rito, lumabas din sa ilang ulat na namataan umano sina Manny at Krista na magkasama sa Amerika at maging sa Baguio City. May isa pang video ring kumalat na nagpapakitang magkasama ang dalawa patungo sa taping ng Jimmy Kimmel Live, sakay ng isang Mercedes-Benz compressor na lalo pang nagpaalab sa espekulasyon ng publiko. Sa kabila ng lahat ng ito, mariing itinanggi ni Manny Pacquiao ang anumang romantikong ugnayan sa pagitan nila ni Krista. About that issue, tahimik lang ako, bahala na sila yung may kwento, yung mga tao, alam mo ng tao. Siguro hindi tayo masinso dahil pakialaman mo yung buhay ng personal ng buhay ng iba. Sa akin, siguro pagtuunan lang pansin yung dapat trabahuin, hindi yung buhay ng ibang may buhay, yung private life. Inamin man niya na dumaan sa pagsubok at pagiging on the rocks ang kanilang pagsasama ng kanyang asawa noon, nanindigan naman si Krista na wala talagang namagitan sa kanila ni Manny. Sa gitna ng kontrobersya, hindi na itago ni Jinky ang kanyang galit at selos. Sa isang pahayag, ipinahayag niya ang matinding pagkadismaya at sinabi niyang hindi raw siya nirerespeto lalo na't hayagan umanong nagpapakita sa publiko ang dalawa. Kalaunan, tuluyang humupa ang issue. Tapos na yon. Tuldok na yon. Period na. Wala lang question mark sa isip ng mga tao. Si Krista Ranillo ay nagpakasal sa isang Filipino-American businessman na si Jefferson Lim at ngayon ay may sarili na siyang pamilya at mga anak. Ikalima, Joanna Rose Bacosa. Noong 2003, lumutang sa publiko ang pangalan ni Joanna Rose Bacosa. Ayon sa kanyang salaysay, nagsimula raw ang lahat ng magkakilala sila sa Pan Pacific Hotel, kung saan madalas umanong magpunta si Manny bilang customer. Sa panahong iyon, nagtatrabaho si Joanna bilang waitress at spotter sa billiard hall ng naturang hotel. Kalaunan, mas naging mabigat ang aligasyon ng igiit ni Joanna na nagkaroon umano sila ng anak ni Manny. Dahil dito, lumapit siya sa TV5 noong 2006 upang iparating ang kanyang panawagan na kilalanin ang kanilang 7 taong gulang na anak. Bilang suporta sa kanyang pahayag, naglabas siya ng mga dokumento kabilang ang birth certificate, pati na rin umano'y mga litrato ng kanilang pamilya na kasama si Manny Pacquiao. Mapatunayan ng tao na anak mo talaga siya. Ayoko na umaabot sa punto na ako nagmamakaawa sa iyo. Dagdag pa niya, nagsampa raw siya ng reklamo noong 2006 para sa financial support ng bata. Ayon sa kanyang pahayag, meron pong pinapirmahan sa akin si Attorney Jeng Gacal. Parang nakasulat po doon sa papel na ako po si Joanna Rose Bacosa ay tumanggap ng 500,000 pesos at pumapayag sa 10,000 pesos monthly na support at nangangako na kahit kailan hindi na muli pang magsasampa ng criminal o civil case laban kay Manny Pacquiao. Ngunit hindi umano siya nabigyan ng kopya ng nasabing dokumento. Sa panig naman ni Manny Pacquiao, mariin niyang itinanggi ang mga paratang at sinabi na ang issue ay lumang tugtugin na. Sa huli, hindi nagtagumpay ang reklamo laban sa kanya
at tinrato na lamang niya ang isyu bilang isang bagay na hindi na dapat palakihin. Gayunpaman, makalipas ang ilang taon, kinilala rin ni Manny Pacquiao ang batang si Eman Bacosa Pacquiao bilang ang anak nila ni Joanna Rose Bacosa, isang hakbang na muling nagbalik sa isyong ito sa atensyon ng publiko at nagdagdag ng panibagong kabanata sa isa sa pinakamabigat na kontrobersyang kinasangkutan ng pambansang kamao. Ika-6, Angelica Schmeing. Bukod sa mga naunang pangalan, nadawit din sa usap-usapan ang radio disc jockey na si Angelica Schmeing, mas kilala sa bansag na Angelicopter. Iniuugnay siya noon matapos lumabas ang isang blind item na mabilis kumalat sa online. Ayon sa naturang blind item, kaya umano nawala si Angelica sa programang Good Times with Mo Twister sa Magic 89.9 ay dahil siya raw ay nabuntis ng pambansang kamao. Dahil sa bigat ng aligasyon, agad itong umani ng atensyon at spekulasyon mula sa publiko. Mariing pinabulaanan ni Angelica ang naturang chismis. Sa isang panayam, ikinuwento niyang nang una niyang marinig ang balita, alam na agad niya sa sarili na wala itong katotohanan. Ayon pa sa kanya, may mga tumawag pa sa kanilang radio show upang itanong ang issue, ngunit iginiit niyang hindi lahat ng nababasa o naririnig online ay dapat paniwalaan. Nilinaw rin ni Angelica na noong lumabas ang issue, wala siya sa programa dahil nasa Palawan sila noon, na siyang tunay na dahilan ng kanyang pansamantalang pagkawala sa show at hindi dahil sa anumang aligasyon. Dagdag pa niya, nagkaroon lamang sila ni Manny ng limitadong ugnayan bilang profesional. Aniya, minsan na niya itong na-interview sa isang boxing gym at minsan ding nagkita sa isang basketball game sa Alabang, ngunit wala raw silang personal na relasyon o anumang espesyal na koneksyon. Sa kabila ng mga usaping umikot sa kanyang pangalan, nanatiling buo at matatag ang imahe ni Manny Pacquiao bilang patunay ng tagumpay at pagbabago. Ang mga intriga, maging totoo man o haka-haka, ay naging bahagi lamang ng mga hamon na kanyang hinarap. Sa huli, ang tunay na halaga ng isang tao ay nasusukat sa paraan ng kanyang pagtindig, pagkatuto at muling pagbangon mula sa pagsubok. Ikaw, ano ang masasabi mo kay Manny Pacquiao at sa mga naging issue sa kanya? Comment mo sa baba ang iyong sagot. Would kapag nagustuhan niyo naman ang videong to, huwag kalimutan mag-comment, like at subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.